Hi mga higala, alas 10 na po ng gabi dito. So, balik ko lang dito sa kusina dahil nagpatulog ako ni Lois. 9:30 ko po kasi pinapatulog si Lois. Tapos, sinabayan ko siya. And, ayun, 10 na dito. So, sa oras na ito mga higala, bumabangon talaga ako. Most of the time. Minsan, matutulog lang ako sabay si Lois. Pero, ngayon mga higala, meron pa kasi akong, ano ba yan? Meron pa kasi akong hugasan. So, kanina mga higala, tinulungan ako ni Lois na maghugas ng mga pinggan. Tapos, we had to stop kasi meron pa kaming tatapusin na lesson niya for today. So, yung lesson niya na hindi namin natapos kanina, tinatapos namin after dinner. So, ayun, hindi natapos. So, tatapusin ko lang itong mga higala. And then, pagkatapos nitong paghuhugas ng pinggan, magpe-prepare na naman ako ng lesson for tomorrow. Kasi, nag-homeschool naman tayo kasi nag-homeschool nga tayo kay Lois. So, mag-study rin tayo. Kahit homeschool, pag-aralan din natin para smooth yung yung araw, hindi masasayang yung oras or minuto. 'Di ba? So, ayun mga higala, maghugas muna. Tapos na po tayo sa paghuhugas ng mga pinggan at paglilinis. Dito naman mga higala ay magpapa-boil tayo ng tubig. Ayan, kakalagay ko lang ng mga tubig dito. 2 malaking pots ang ating pinakuluan. Nagpapakulo. Hirap pag Tagalog. Nagpapakulo tayo ng tubig kasi mga higala, yun yung inumin namin. Yung inumin namin mga higala, hindi na kami bumibili ng inumin sa tindahan. Matagal na po na hindi na po kami bumibili ng mga pangluto na tubig or inumin. Pumupunta kami doon sa bukid mga higala at nag-igib ng tubig. Iniigib po namin yung mga inumin namin. At pinifilter namin doon sa basement. Meron kaming filter doon. At pinapakuluan namin ng 1 minuto. Or from boiling point, nagka-count kami ng 1 minuto. And then, cool down namin. Yun po yung inumin namin. So, mga higala, while nagpapakulo tayo, mag-aaral ako at maghanda para sa lesson ng aking anak bukas. Lesson niya bukas. Alright? So, hang on a second. Nasira kasi yung Nasira yung selfie stick ko. Ako ang may kasalanan kasi nahulog siya. Alright. So, dito mga higala, ang gamit ko po mga higala is, na curriculum is Abeka. Tapos, hinaluan ko rin po siya ng Wicor. Yun po yung ginagamit ng aking kapatid doon sa kanilang school. And then, meron din po akong nabili na curriculum online. Preschool, Mommy and Me, something like that. Kalimutan ko. Marami pong activities doon mga higala na ginagamit ko for Lois. So, ito po yun. Ito po yung sa, pakita ko sa inyo mga higala. Ito po yung sa, Christian education. And then, meron dito yung lesson plan. Ready-made na lesson plan ng mga higala. Meron rin dito mga iba pang mga guide natin. Ayan ganito siya kakapal. So, mga higala, this is for 2 and 3 years old. Last year, nung 2 pa si Lois, ginamit ko na po to. Ayan Homeschool Abeka. Ginamit ko na po to noong 2 years old siya. So,
ngayon, meron na siyang mga natatandaan from last year. So, parang nire-review ko na lang yung iba. Ang ganda nga kasi parang smoother na than last year yung ating pagtuturo kay Lois. So, ihahanda ko siya para hindi kami magkawindang-windang bukas. Para meron pa kaming time maglaro, meron kaming time mag-snacks, meron time mag-nap. Alam niyo ba mga higala, ang saya pala, ang sarap pala sa feelings yung natuturuan mo yung sarili mong anak. Dati kasi mga higala, excited ako na magturo doon sa ibang bata. Pero iba yung feelings, yung sarili mong anak ang iyong tinuturuan. So, I'm happy na nandito lang ako sa bahay at nag-focus sa aking anak. Ayun mga higala. So, yan lang muna sa ngayon kasi mag-prepare muna ako. Okay? Ito pala yung ginawa namin kanina. Pinost ko to. God made me. Ito mga higala, siya yung pinasulat ko. Write mo letter N, letter O, O, N, E. Tapos, ano po kasi, letter H. Yan. Alam niyo mga higala, pag pinasulat ko siya, sabi ko, standy, going up like a chair. Kaya ganyan yung pagkagawa niya. And then, ang letter A niya mga higala, na ano niya, sabi niya, ay sorry. Kasi nahabaan niya yung standy dito, yung guhit dito, nahabaan niya. Yung S niya mga higala na correct na. Kasi dati, yung S niya bumabaliktad. Minsan naman, sakto. Pero ngayon, na-correct na siya. Sakto na talaga yung stroke niya ng pagkasulat. Alam niyo mga higala, dito sa Amerika, kunti na lang yung teachers na magtuturo ng tamang stroke. Basta lang mapurma yung O, mapurma yung S, okay na sa kanila. Yun. Pero, gusto ko na matutunan ni Lois talaga yung tamang stroke ng pagsulat ng mga letters. Tapos, ito mga higala, natapunan ng kanyang milk. So, inano ko na lang siya, inulit yun. Siya talaga may sulat ng F dito, kaso natapunan ng milk, na-erase. Ayun, pinaulit ko, pero ginabayan ko na siya. Tapos yung N, siya nagsulat niyan, kasi yung ang na-erase lang is ang F at saka I. Tapos yung N, G, A, R, siya po nagsulat niyan. Tingnan nyo sa taas. Nagkamali siya. Ay, tapos inulit niya R. Ako na ang tumapos. Kasi napagod na yung kamay niya, sabi niya. Ayan, mga fingerprints yan. For I am fearfully and wonderfully made. No one has fingerprints just like me. Ayun. So, yun lang mga higala. Update ko po kayo mamaya. More update, more video coming up. Or videos coming up sa pagiging stay-at-home mom dito sa Amerika. Excuse me. At sa pag-homeschool dito sa Amerika. Alright. Thank you for watching. Have a great day. Please don't forget to hit like, comment nicely, and share and subscribe. God bless you all. Bye-bye.